Okay pa, Ephesians chapter 5 verse 15. Kaya sabi niya, kaya't ingatan ninyo kung papaano kayo mamuhay. Ito po ay bilin sa mga Kristyano. Bakit? Kasi mga Kristyano minsan careless. Walang ingat. Kasi sinabi rito, hindi naman niya kausap ang unbeliever eh. Ang kausap niya, mga born again. Mga Kristyano na. Mga tagasunod na ni Kristo. Pero minsan kasi sa pagsunod mo kay Kristo, nagkakamali-mali ka eh. Kaya mabuti na lang ang Diyos po ay maunawain at mapagpatawad. No? Wala kang makikitang perfecto eh. Ang matatalino at di tulad ng mangmang. So ano bang opposite nun? Parehas lang naman yan eh. Pero binigyan niya ng pansin, sabi niya, mamuhay kayo tulad ng matatalino. Eh, ano bang ibig sabihin ng matalino? Ang natatanda ay pa-easy-easy lang. No? Eh, dumating yung ulan ngayon, wala nang makain si Tipaklong, mabuti nilang pinatuloy ni Langgam. Ang ibig sabihin po noon, bakit matalino? Kasi si Langgam, pinaghahandaan niya ang kanyang kinabukasan. Yung future niya. Ngayon, kapag sabihin natin, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, nag-iipon ka, kasi may mga tao po nagtatrabaho, walang ipon. Eh, bakit ka pa nagtrabaho? Pinas may ipon. Eh, paano? Lahat ng kamag-anak ko humihingi sa akin. Kakatwiran nila na, tapos sasabihin pa raw eh, ako po ang inyong pamangkin na sabi, paano kita naging kamag-anak? Ako po ang inyong pamangkin ng ganito, ng ganon. Ako po ang apo ng kapitbahay nyo. Tapos, tatanungin ko, kumusta ka? Nakakaipon ka ba? Hindi nga eh. 5 taong ka na dyan. Pero walang ipon. Kasi ang isang sign po na matalino ka, pinaghahandaan mo ang kinabukasan mo. O sige, sabihin natin, nag-iipon ka. So matalino ka sa lupa. Pero matalino ka rin bang paghandaan ang kinabukasan mo sa kabilang buhay? Yun ang pinagkaiba eh. Kasi dito, pwedeng matalino ka sa lupa, matalino ka sa mundo, pero matalino ka pa rin bang paghandaan ang kinabukasan mo sa kabilang buhay? Kasi yun ang sinasabi niya rito. No? Mamuhay kayo tulad ng matatalino. Hindi tulad ng mangmang. Ang mangmang kasi mali-mali. No? Hindi ka pwedeng pumasa sa school ng mangmang ka. Hindi ka pwedeng pumasa sa interview ng mangmang ka. At hindi ka pwedeng pumasa, sabihin natin, kahit sa pag-aasawa, sabihin natin, sa anumang relasyon, kapag ka mangmang ka sa relasyon, hindi magiging maganda ang kinabukasan mo. No? Halimbawa, si Cheska, no? Mataba. Biglang magtatanong, Kuya Boy, pakakasalan ko ba itong pangit na to? Eh, ba't mo pakakasalan? Pangit pala. Eh, maganda sa paningin ko. Well, it's up to you. Pero yung decision mo bang yan, matalino. Bakit? Kasi kapag mangmang ka, mangyayari sa iyo yung salip na purihin ka, Panginoon. Ano ba yung kinanta mo? Sa aking buhay. Yan ang kinakanta ng matalino. Pero kasi kapag mangmang ka, ang kakantahin mo kaibigan, tila yata, matamlay ang iyong. Bakit? Tutulo ang luha, hahaba ang mukha, at ikaw ang siyang dahilan sa mga mali-mali nating desisyon. No? Ngayon, pinapaalalahanan tayo, tingnan po, naging na itong mga to. Ang kinakausap niya, ang mga Kristiyanong may Holy Spirit, and yet, pwede pa rin masira-sira, magkamali-mali ang buhay dahilan sa yung isip ang problema. Hindi yung puso. Hindi yung spiritual life niya. Ang nakasira, ang makakasira sa buhay niya at sa kinabukasan niya, yung isip niya. Kasi yung heart naman, sabi nga nila, matututunan mo rin akong mahalin. Yung heart daw yan, no? Wow. No, matututunan mo din siyang mahalin kung sino man siya. Pero sabi nga, na pag-aaralan daw, hindi yung heart ang problema eh. Kasi yung heart natin gustong sumunod sa Diyos. Mahal natin ang Panginoon. Automatic yan. Ngayon, kung di mo mahal ang Diyos, may problema sa'yo. Baka hindi ka born again.
Pero ang problema rito, sabi niya gano'n, ang magkakamali ka dahilan sa isip mo. Hindi yung heart mo, hindi yung puso mo ang problema. Ang problema yung isip mo. At kapag sabihin natin, sunod-sunod na yung pagkakamali mo, mga desisyon mo, nagiging mangmang ka lang. Ibig sabihin, may problema na sa isip mo. Tingnan mo ang Holy Spirit nasa iyo, ang anointing nasa iyo. Nakalagay po dito sa Biblia, ang isip ni Kristo, we have the mind of Christ, ang isip ni Kristo ay nasa iyo. Pero pwedeng masira pa rin ang buhay mo, ang kinabukasan mo, ang katayuan mo, ang future mo, ang lahat sa iyo dahilan sa isip mo. So ano po kagabi, may nagbigay sa akin ng handa sa yung pastoral meeting kasi kagabi. Abay, pagbukas ko ng bag ko, merong yung isang pack ng pack lunch. So, sabi ko, bakit mayroong pack lunch dito? Ngayon yung pala, yung isang worker doon ay nagmalasakit na lagyan ako. Pabaon. No? Praise the Lord. Ngayon, ang tagal sa bag. Ano pagkain natin kahapon? Yung inihaw na liempo, at saka meron yung sayote ba yun? Ha? Sayote, yung gulay-gulay. Tama ba, Ina? Kagabi, kumain kami. Yung tiyan ko, di makontento. Kumain ulit. Meron. Minicrowave ko. Kinain ko yung liempo. Gusto ko yung gulay. Mabango nalasahan ko, may lasa na. Mapapanis na. Hindi pa mapapanis, pero mapapanis. Ngayon, ito, ano ang susundin ko? Yung nararamdaman ko, gusto ko pang kumain? O yung isip ko? Kayo ang mamili sa palagay nyo. Depende yan kung mangmang ako. Nalalasahan ko na may bacteria na yan. Kumbaga, andun na yung may sign na, hindi pa naman inaamag. Sabi nga nila laglag, ay wala pang 1 oras. Hindi ba? Pwede pa, ganun. Kahit na lupa yan. Kahit wala pang 2 seconds. Ganun. Hindi, 3 seconds na Pero anong, kumbaga, depende doon sa isip mo Oo, born again ka na. Ang Holy Spirit nasa iyo. Ang salita ng Diyos nasa iyo. Wala naman ang mababasa sa Bible na huwag kang kakain ng panisa. Oo. Pwede kang maging biblical. Wala sa Bible na bawal kumain ng panis. Wala nga sa Bible pero nasa isip mo. Ano ngayon ang magiging matimbang sa iyo? Sabi niya gano'n, mamuhay kayo ng bilang mga matalino. Sasaktan ka ng tiyan. Tapos tatawag-tawag ka pa sa Diyos na, Lord, bakit mo hinayaan sumakit yung tiyan ko? Batukan ka ng Diyos Nakukuha niyo mga kapatid. Alam niyo, nung bata ako, alam niyo ba yung neon egg? Doon sa Quiapo, yung neon egg, bakit? Yung kakulay nung nakalagay dito mo. Yung orange. At least ito, dark ito No, yung ganun, yung neon egg, yung itlog na may yung may balot na orange. Kwek-kwek pala, neon egg Amerikano Kwek-kwek pala, yun. Noon kami, doon sa baba ng simbahan namin, no? Wala na kami ron sa Central Church. Ang dami nagtitinda, Quiapo. So, yung mga titinda ng barbecue, kapag inihaw yan, ganyan, tagal nila, no? 1 piraso lang naman ng, ano tawag dun? Yung isaw ng manok. Tapos kagat siya, pagkatapos isaw-saw ulit. Tapos kagat siya, tululaway pa Pagkatapos saw-saw ulit, sige, saw-sawan na lang lahat. Ngayon, merong doon, yung itlog, tapos yung ngayong kwek-kwek. Gustong-gusto ko. No? Ang ginagawa ko naman, humingi ako ng ibang suka. Dahil alam ko, naghilamos na yun, kinamay-kamay na yan. Kumbaga, naghugas na ng kamay tao rin yung mga hindi pa nagamit, yun ang, alam niyo, kabiling-bili ng nanay ko, huwag kang kakain yan, gano'n. Hindi mo alam kung gano'n. Nanay ko, alam niyo po, nanay ko, kapag mayroong hinarap sa akin pagkain, sobrang tiwala ako na kakainin ko.
Bakit tiwala ako sa nanay ko na hindi niya ako pakakainin lang? Magutom kami dahil naabot kami madaling araw. Yung mga makinarya, di mga ginaganon nila, ang ingay, yung mga makina, ginaganon-ganon nila ngayon. Meron kasi sa mga faktorya kasi nakalagay na 365 days with no accidents. May mga ganon eh. Yung talagang pinopost nila, nalagay nila sa labas na 400 days with no accidents. Parang ngayon, pag kami na-aksidente, magre-reset sa zero. Ngayon po, may mga rules na wag mong gagawin ito, wag mong gagawin tulad yun, sabing ganun, wag mong itataas, no? Sa English, sabi niya ganun, wag mong itataas yung switch na ang nakapaa ka. Dahilan sa yung iba, hindi nagsasapatos dahil doon sa nature ng trabaho nila. Iba, walang pakialam, walang hindi nag-iisip, tataas pa rin yan gano'n, hindi na makukuryente. Nangyari po, doon sa faktorya yun, yung karamihan po nagtatrabaho ron, miyembro ng isang simbahan. Ang ginawa ngayon ng supervisor, kinausap yung pastor. Sabi niya, pastor, ikaw na nga lang kung mausap doon kasi marami rin ang mga miyembro mo yung mga empleyado nitong faktorya. Sabihin mo nga sa kanila na sumunod sila sa rules. Para naiwasan natin aksidente, namamatay ang mga tao. Yung kumpanya nagbabayad, hindi nagaganon yung pastor. Yung supervisor. Di ginawa ng pastor, kinausap niya, sabi niya, sumunod tayo sa rules. Kasi nakalagay yung mga rules na yan para mapabuti tayo, hindi papasama. Amen, amen, sabi doon ng mga miyembro. Pagkala po na isang buwan, sabi nung isang nagtatrabaho ro, nag-testify, ay, praise the Lord. Kasi, magmula po nung sinusunod na namin yung rules, wala na pong kinukuha si Lord. Bibintangin mo pa ang Diyos ang kumuhay. Pero kasi, sumunod kay. Ngayon, ang Bible po, punong-puno ng bilin. At ang sabi niya rito, ikaw mag-ingat. Iingatan ka. Alam niyo ba pagka na-born again ka, iingatan ka ng Panginoon? Yes. Poproteksyon ka ng Panginoon? Yes. Pero ingatan mo rin siya. Ingatan mo rin, proteksyonan mo rin ang Diyos sa buhay mo na huwag kang papayag na masasaktan ng Diyos. Unang-una, sa ugali. No? Sabihin nga natin sa katabi natin, it hurts, you know? It hurts. Okay, sabihin mo sa katabi mo, matinik kang kasama eh. Rosas ka nga eh, pero matinik eh. Ang hirap mo, kumbaga parang ang hirap mong hawakan kasi matitinik ako. Konting kibot lang, nakasigaw ka na. Oh. Konting tapik lang na ganyan eh. Kumbaga konting pagkakamali ko lang ano ba yun? Gaganong ka kagad eh. Hindi ka na Bakit? Ang hirap mong kasama. Ayaw ng Panginoon yung gano'n. Kaya sabi niya, maging maingat kayo kung paano kayong mamuhay. So ang ganda nga ng paalala ng Panginoon eh. Kasi iingatan ka ng Panginoon, pero ingatan mo rin siya. Tulad nito, sa buhay Kristiyano natin, pupunta ba tayo sa mga lugar na si Jesus hindi pupunta? Papasok ka ba sa mga lugar na si Jesus hindi papasok? Abay, born again ka na, dala-dala mo si Jesus. Tapos papasok ka ng beer house. Ay, si Jesus hindi papasok rin. O ito kaya, lagi mo kasama si Jesus. Tapos paano ka mamihis? Hindi kayo mahihiya si Jesus eh, kasama ka niya. Sasabihin ka, kakasama yun, sasabihin yun, hindi ko kilala yan, sasabihin niya. Bakit? Paano ka bang manamit? Paano ka bang... Tulad ngayon mga Kristiyano na tayo, kapag nakarinig tayo ng mura, masakit sa tenga. Dati wala lang eh, manhid na yung pandinig natin, pero ngayon, pag may nagmura dyan, di na lang pa natin papansinin, pero sigurado ko po, nakarating yun doon. Napansin mo yan. Kasi Kristiyano na tayo eh. Kaya sinasabi niya, maging maingat kayo. Ito yung part natin. Na ingatan daw natin yung sarili natin. No? Tapos sabi niya gano'n, at hindi tulad ng mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Isang problema po sa mga Kristiyano, yung kahit naman di Kristiyano eh, pagka mayaman na, tinatago yung pera. Bakit?
utangan ka. Tulad yung isang tao po na nanalo ng Soupy Stick. Milyon. In-announce. Buong barangay, lumapit sa kanya, paggawa tayo ng basketball court, mga ganito. Napanood ko po sa TV to ngayon, wala ng pera. At yung mga may utang sa kanya, di na nagbayad. Dinaldal mo No? I think sa ABS-CBN ko po napanood ito. Makikita nyo sa YouTube yan. Sabi niya ganun, minsan kapag gumawa ka ng mabuti, ibinigay mo yung kamay mo, hihilahin lahat yan. No? Pero hindi pa rin dahilan yun na kanina nakasalubong kami ng maliit na aso tumigil sa gitna ng kalsada. Ngayon nakaganon kami ni Badong. Si Badong, sabi niya bababa siya, itatabi niya, tutulak niya. Kung ako yun, ganun din ang gagawin ko kasi maawain kami, no? Kung bakit dog lover kami. Dati nga yung aso sa amin 11 Tapos meron pa yung aso na nakawala doon sa kapitbahay. Ang ginawa nung amo, binigyan niya ng pagkain, tsaka niya hinawakan para maibalik niya. Kinagat siya. Itinawag po nung isang tao sa Manila dog pound, parang ganon. Kinuha ng gobyerno, dinala sa dog pound, papatayin na. Ang ginawa po namin ni Pastor Abby, ay kawawa naman, no? Labrador pa naman. Sabi Labrador. Pagdating na Abby doon, yung pala kulay Labrador lang, no? Askal siya, okay lang naman. Alam niyo, tinubos namin. I think 5 taon din sa akin yun. Nagkaroon ng cancer na may butas na yung tiyan. Bakit mo kinuha? Ang dami tapos ito pa, walang kasundong aso. Bababa sana si Badong kanina para ganun. Sabi ko, teka lang, baka may rabies yan. Yung nga nakita ni Badong naglalaway. So palagi ko may rabies yun. Pero andun yung sabi niya, maghanap ka ng way, makagawa ka ng mabuti. Ano ba yung bakit ka naghahanap ng mali? Bakit ka naghahanap ng pangit na ganyan? Ang sabi ng Panginoon, no, sa totoo lang, sinasabi niya, maghanap ka ng mabuti. Sikapin yung makagawa ng mabuti. Paano ko ba matulungan ito? Paano ko bang ma-assistahan siya? May natumbang matanda. Anong gagawin mo gano'n? Kasi tanda-tanda mo na, lalakad-lakad ka pa. Tulungan mo naman. Ano bang magagawa? Dati nung nag-work nung mga nagte-training po, meron po isang matanda ron. Sa tabi ng Maseda ito, simbahan natin doon. Meron isang matanda ron na nakita sila na na naka-wheelchair. Tinatanggal niya yung damit niya. Kasi nagbibihis siya dahil naligo siya mag-isa. Umiiyak na. Ano gagawin mo ngayon? Pumunta ka, lapitan mo, tumulong ka na lang. Nalaman namin na iniwanan na pala siya ng pamilya niya. At kapag ka nagugutom na siya, matanda po, sumisigaw na lang sa tindahan, sumisigaw doon sa bintana na nagugutom ako, gano'n. Sungit. Yung mga kapitbahay, ang ginagawa, yung tinapay, binabato na lang kasi masungit. Dahil pangit nga ugali. Ibabatuhin na lang ng tinapay, yan, kainin mo, gano'n. Kasi paglalapitan kita, masungit ka eh. Kaya pala iniwanan ng magulang, ng mga anak. Yung mga anak niya nasa Amerika. Mayayaman. Pero kaya pala iniwanan ng mga anak kasi napakasungit. Pangit ang ugali. O ngayon, nabubuhay siya sa isang sira-sirang bahay. Tapos, nalaman namin na itong matanda na ito, itong nanay na to, ang pangalan niya, Isabel. Tama ba, Mayan? Badong? Isabel? Tama, okay. Itong matanda na ito, nung bata siya, hindi siya natutulog ng patay ang ilaw dahil takot sa dilim. Alam niyo po, tumitira ngayon siya sa isang bahay na walang kuryente. Kawawa yung matanda. Nakita ng isang worker, nakita yung hirap na magtanggal. Alam niyo po, tinulungan niya. May nakipagkwentuhan na siya. Wala nang binabatuhan na lang ng tinapay kung gusto mong kumain. Kasi nga, masungit. At yung mga kapatid niya, naalala ko po yung yan ang ministry ng Rema. Ilang buwan na lang. Mamamatay na siya.
Ayaw ng Diyos na maging pangit pa yung kabilang buhay niya. Naawa ang Diyos, yes. Kaya nga pinadala niya ang mga taga-Rema. Yung time na yun, maiksi na ang buhay niya, nakaramdam pa siya ng fellowship, nakaramdam yung mga tao po na pinapunta ng Diyos doon, yung mga tao ng mga workers na pinapunta ng Diyos doon para pakainin siya, kausapin siya, lambingin siya. Sa ulit pagkakataon, sila ang mercy ng Diyos. Kaya sabi niya rito, sikapin niyong ganun, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Ito ang buhay natin. Alam niyo ba kung bakit may simbahan tayo rito? Sa totoo lang, gastos lang ito. Mas may aircon kayo, mas magastos yan. Pero, trying hard tayo na, sige po, mag-worship tayo. Trying hard tayo na maging komportable yung mga tao rito, na lalagyan mo ng electric fan yan, lalagyan mo ng aircon yan. Bakit? Para madaling makinig ng salita ng Diyos, na hindi ka ma-distract sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit tayong ganun? Kung totoo siya, linggo na nga lang itong pahinga nyo, pupunta nyo pa rito. Linggo na lang ang rest day nyo, at bibigay nyo pa rito para magpa-follow up pa kayo, magso-soul winning pa kayo dyan, hindi pa pagod dyan. Pero kasi, naghanap kayo ng mapapabuti ang mga tao sa paligid. Minsan may nagagalit pa sa inyo, minsan tatakbuhan pa kayo ng mga tao, di ba? Kapag ka mag-i-invite kayo, mag-share kayo, tatakasan pa kayo ng mga tao. Pero hindi lang nila alam na yung kabutihan ng iniisip natin. Yung para mapabuti sila. Ang kapalit nito, tulad nitong bata. Wala na nga siyang pangarap eh. Napalitan na lahat ng pangarap na maglingkod sa Diyos. Ano yung ibig sabihin ng maglingkod sa Diyos? Yung kabutihan na ng mga tao, iniisip niya. Sa sarili nga niyang kabutihan, di lang niya iniisip eh. Kundi yung kabutihan na ng mga, tulad yan si Nay. Dapat yan, nagtatrabaho yan, nagne-negosyo sa kanila, pero pinili niya rito. Sama niya si Cheska, sino pa, yung ibang mga full-time na workers. Hindi na nga niya iniisip yung sarili, iniisip niya ngayon yung kabubuti ng mga tao, kaya nagpapagamit sila. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang awit ko, ang pag-ibig mo walang katulad. Jesus, one more time. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang awit ko, ang pag-ibig mo walang katulad. Jesus, purihin ka sa aking buhay, sa aking buhay. Itataas kita sa lahat ng sandali, papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali, papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Ay, sige po, tingin po kayo dito.
yung pagmi-ministry, yung pag tulad na mag-aayos ka ng simbahan, magre-renta ka ng simbahan, mag-i-invite ka ng mga hindi mo na iniisip mo. Ang iniisip mo yung kabutihan ng iba eh. Yung mapabuti yung paligid natin, yung mga buhay nila. Eh, bakit natin ginagawa ito? Kasi mahal natin ang Panginoon. Ngayon, yung pagmamahal natin sa Panginoon, ide-directa niya eh. Sabihin niya gano'n, mahal mo ko, humayo ka. Mahal mo ko, mahalin mo yung kapwa mo. Ano eh, yung pagka lumapit tayo kay Jesus, hindi ka naman itataboy. Pero, itutulak ka niya sa mga tao. Na ano, gawan mo ng mabuti yung mga tao. Pero anong kabutihan ito? Yung ultimate na kabutihan, sharean mo. Dali mo sa church. Alagaan mo yung mga tao. Kasi sabi niya, do you love me? Sabi niya tinanong niya kay Pedro, do you love me? Feed my sheep. Sabi niya, Simon, Simon, do you love me? 3 beses yun eh. Take care of my lambs. Talaga paglalapit ko sa Panginoon, babalik ka niya sa tao eh. Kaya minsan, yung mga tao pag sabihin ka, tinanggap ko naman Panginoon, di ko naman kailangan magsimba eh. Di ko kailangan sumama sa soul winning, di ko kailangan sumama sa... Kailangan mo. Kasi kung talagang mahal mo ang Panginoon, ibabalik ka niya sa tao eh. Sabi niya, alagaan mo yung mga tao. Kailangan involved ka sa discipleship, involved ka sa pagsundo. Eh, sinisipon tuloy ako. Yung mga tao, ang ano niya eh. Mahal mo ba ang si nanay? Alam mo, sasabihin ni nanay, kung mahal mo ko, alagaan mo yung kapatid mo. Minsan sasabihin pa nga ng nanay eh, alang-alang na lang sa akin, unawain mo yung kapatid mo. Wala kayong problema ng nanay mo eh. Wala kayong problema ng Diyos. Ang problema, yung kapatid mo sabi niya, ganun, sunduin mo. Ito pa nga mahirap eh, yung medyo mahirap na part nyo. Dalawin mo yung mga bilanggo. Wala pa tayong ministry gano'n, maliban sa mauban. Pero kasama yan eh. Na ano bang magagawa kong mabuti sa bilangguan? Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Alam niyo po, mission accomplished tayo kay Lola Isabel. Bakit? Kasi nung nakita pala siya ng mga workers, buwan na lang, mamamatay na. Pero sa huling pagkakataon, nakaramdam siya ng pagmamahal ng magulang. No? May nagpapakain, may nagpagkwentuhan, ay marunong kumanta. Narinig ko eh. Na pati nga kapatid ko, dumalaw kami ron eh. Yung kapatid ko rito, na umakyat kami doon sa bahay nila eh, nakikipag, makwela din siya, marunong ding makip-joke-joke. Parang sabik na sabik sa kausap. Paano? Yung pusa na lang kausap niya. Nagpunta kami doon na parang niyakap pa ng kapatid ko, ganon. May dala kami yung pagkain. Ay, may nagbigay din sa akin. Walang gumagawa nito. Yung mga anak ko, di ako binibigyan ng ganito. Eh, yung pala, nung ending na, nalaman namin, meron siyang kasamang isang bakla. Teenager, ampun pala nila yun. Ngayon, binabayaran nila pala yung teenager na yun para bantayan yung nanay nila. Kasi walang anak na makalapit sa sungit. Hindi maganda ang buhay niya rito. Hindi pumayag ang Diyos na hanggang sa kabilang buhay, eh hindi pa rin maganda ang buhay niya. Kaya, very proud ako sa mga workers ng Rema na talagang pinuntahan nila. Everyday pinupuntahan nila yan. Kasi mamamatay na pala. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Iyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Ayo, sige po. Natawagan ko nga si Mayan sandali at
Share ka lang na konti. No? Share ka lang sandali. Ito po ang pastora po natin sa Tarlac. Bakit may dala kang... Ano yung dala mo? Sige, ano ka lang. Share ka lang. Dito lang ako sa tabi. Good morning po sa inyo. Ano po? Ay, hindi po. Tatayo lang po ako. Ayan, alam niyo po sa Tarlac, marami din po kami nasasharean ng Dito po tayo. Tabi na lang tayo. Dito po. Last Tabi tayo. one na po talaga. Ito Ano po. po, marami po kami na-encounter doon na naalala ko nung last time, pinatawag po kami doon sa isang lugar na malapit sa simbahan. Kasi po, yung isang tao po ay naghihingalo na. Ano po, mga matay niya kasi sinukuan na po siya ng mga doktor. Hindi ko na alam kung ano po yung sakit niya talaga, pero wala na pong magawa ang ospital, wala na pong magawa yung mga doktor. So, pinauwi na lang. Kasi sabi ng mga doktor, wala na daw talagang pag-asa. Nung nag-start po ang Tarlac po kasi ay 9 years na. At nung nag-start po ang Tarlac, isa po siya sa mga una naming nasyaran. At nung time po na yun, galing na siya sa ospital, pinag-pray po natin at praise the Lord kasi gumaling. At naalala ko yung sermon po ng church natin na kapag ang isa sa mga tungkulin ng mga pinagaling ay maglingkod sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Kapag gumaling ka, pinagaling ka ng Panginoon, lumapit ka sa Diyos, maglingkuran mo siya. At sinaga po namin siyang i-Bible study at sinaga po namin siyang i-invite sa church. Alam niyo po, ilang beses na pong nasuyod yung mga bahay doon. Ilang beses na pong nasyaran yung same na tao po na yun, pero kahit anong gawin po namin invite sa kanya, tumatanggi po siya. At nung time po na, itong parang last month lang po yata, kung di ako nagkakamali, opo, itong last month lang po, pinag-pray na po siya kasi talagang yung hinga na lang po niya, ipa-isa-isa na lang. At kinabukasan po ay nawala na rin po, namatay na rin po. Pero alam niyo po, makikita mo yung mercy ng Diyos, makikita mo yung love ng Diyos na kahit sa pinakahuli-hulihan, itong mga taong tumanggi sa Kanya, aabutin at aabutin niya. Hindi lang po yun yung isa sa mga hindi lang po yung isang kwento lang, kundi maraming mga kwento. At doon po sa lugar na yun, may mga nasyaran na rin po kami na ilang beses naming synaran, pero tuwing darating kami, maglalak pa rin sila ng pinto at hindi sila talaga tatanggap. Ano po, pag syasyaran mo sa kanan lang, iba na lang. Mga matanda na kami, ganyan. Pero alam niyo itong mga taong ito, magkakasakit at before pa man sila mamatay, papupuntahin ka ng Diyos. Naalala ko nung time na yun, sabi ni Pastor Boy, start ng prayer marathon, parang last summer camp po yata yun. Pero nung time yun, nakaramdam po ako ng, feeling ko, meron kailangang sharean kasi may mamamatay na. So, kinabukasan po, nung nag-chat si Pastor Boy sa GC na kailangan na ng prayer marathon, nagpaalam ako kay Pastor Boy, sabi ko, Pastor Boy, nakakaramdam po ako nung may mamamatay at kailangang habulin. Pwede po ba na ngayong umaga, ngayon at bukas, so magsusuloy po muna kami at para ma-sharean namin. So, sinulit po namin, nag-pray po kami at nag-share po kami dun sa isang area na yon. Pero alam niyo po, itong tao pala na ito na mamamatay na ay may sakit din. At ito po yung mga tao na palaging tumatanggi sa Diyos. Ano po, ewan ko po, pero ayaw nila sa Diyos, ayaw nila ng mga bagay tungkol sa Panginoon. Pero ilang beses kang pababalikin doon ng Diyos, sharan mo. Tatanggi sila, pababalikin ka ulit ng Diyos, sharan mo. Tatanggi ulit sila, paulit-ulit na tanggi. Ewan ko lang po, no? Pero may something sa Diyos na kahit ilang beses mo siyang tanggihan. Sabi nga ni Pastor Bear kanina, ayaw ng Diyos na yung future natin, yung future na natin dito, mahirap. Nahihirapan tayo, may sakit, may problema, may kaguluhan. Ayaw niya sa future natin, ganun din. Kaya lagi siyang magtatawag ng mga tao, ipapadala niya sa mga lugar na ito para hanapin yung mga ganitong klaseng sitwasyon, ganitong klaseng tao. Ano po, kaya nga po, mag-start po ito sa atin, dito sa simbahan. Sabi nga po ni Pastor Boy, itutulak tayo ng Diyos na gawan mo ng mabuti yung kapwa mo. Isa sa magagawa natin ay yung mahalin natin yung kapwa natin. Isa sa pinakamagandang magagawa natin talaga ay yung iyayain mo sila sa Panginoon. Ano po, may mga tao talagang mahirap sharan, mahirap abutin, mahirap ilang beses mo nang sasagain pero tatanggi pa rin, pero sa kahuli-hulihan, no, up to the last minute, aabutin yan ng Diyos. Ipapaabot ng Diyos sa atin yan. Bakit po? Kasi mahal niya po tayo. Mahal niya po yung mga taong nasa paligid natin. At kung mahal natin siya, mamahalin din natin
yung mga pinapaabot ng Diyos sa atin. Ano po, kaya po sa bawat isa po sa atin, maganda po na kapag naramdaman mo na itong taong to kailangan sharean, huwag kang mag-aatubili. Ano po, kapag naramdaman mo na yung kapitbahay mo, kailangan mo sharean, yung kamag-anak mo, kailangan mo yayain sa Diyos, yayain mo. Kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayaring susunod. Pero alam niya, kung nararamdaman natin, sinasabi ng Diyos sa atin to, bakit? Kasi gusto niya, no, abutin itong mga taong to para hindi mapahamak. Aabutin at aabutin ng Diyos ang mga taong ito. Bakit ayaw ng Diyos na kahit ang isa ay mapahamak? Ano po? So, encouragement po, no? Huwag tayong magsawa na mag-share o mabot ng mga tao. Tsagain itong mga kaluluwa, tsagain itong mga nasa paligid natin. Bakit? Kasi po, mahal yan ng Panginoon. Tinatawag ko po si Pastor Anthony. Ayan, good morning po sa bawat isa. Ayan, praise the Lord. Ano po, pakisabi nga sa katabi ko ang awa ng Diyos. Amen. Maganda po yun na biruin nyo yun, ang ganda na nakakataba ng heart, ng puso, kung to the last minute ng buhay ng tao or sa mga taong nangangailangan ng tulong ng Diyos, ikaw yung ipapadala ng Diyos. Diba? Parang kang yung kumbaga ikaw yung rescuer. 'Di ba? Kumbaga sa lugar natin, sa bansa, may mga nagre-rescue sa mga taong na-aksidente, sa mga kunyari may mga bagyong dumating, nangangailangan ng tulong, may nagre-rescue sa kanila pero tayo, pinadala din tayo ng Diyos na maging rescue sa buhay ng mga taong wala ng pag-asa. Amen. Naalala ko po yung isang story po sa Biblia. During nang nag-census po, nagba-Bible study doon sa may isang bahay. At nung meron doon isang tao na nangangailangan ng kagalingan ng Diyos. Ang ginawa ng mga alagad ng Panginoon, ang ginawa ng mga taong ito na nangangailangan ng kagalingan ng Diyos sa taong yun. Alam niyo po, habang nagtuturo si Jesus doon sa bahay na yun, alam niyo po, binakbak niya yung bubong. Pinakbak nila yung bubong at nilaglag nila doon yung may sakit na yun. Ngayon, kumbaga tayo po ang bilang isang nakakilala at bilang tayo po na nakakilala sa Panginoon, bilang tayo po na binigyan din ng Diyos ng awa, trabaho din po natin na dalihin din po yung mga taong nangangailangan. Amen? Kasi sabi nga dito sa pinag-aaralan po natin na na-share po ng ating pastor na gumawa tayo, humanap tayo ng paraan na makagawa tayo ng mabuti. Amen? Hindi yung maghanap ka ng mali na sa tao, kundi hanapan mo na gumawa ka ng way o ng paraan. Paano ko ba magagawan to ng maganda? O paano ko ba matutulungan itong tao na ito sa kabila ng nakita mo na yung ipinakita niya ay hindi maganda, pero gagawa ka ng way na paano ko ba ito matutulungan? Amen po. Paano ko ba siya mailalapit sa Diyos? Paano ko ba mapapakilala sa Kanya ang Diyos? Amen po. Kasi sa atin po bilang isang mananampalataya, napakalaki ng trabaho natin na bilang isang nakakilala sa Panginoon, huwag natin ipagdamot yung kaligtasan na natanggap natin at huwag natin ipagdamot yung natanggap natin na pag-ibig ng Diyos sa atin. Napakahalaga po na maibahagi po natin ito sa mga taong nangangailangan. Amen po. Ayan, God bless po sa bawat isa. Thank you. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kaya may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Ngayon po, hiniling ko po si Ina, si Batong, si Mayan, tsaka si Sarah.
lapit po kayo sa lahat at pag-pray po natin. Kasi naniniwala po ako na may magpo-full time dito na magpapastor one day. No? Pero kailangan silang anointan. No? So, lapit po kayo rito. Mga pastor, i-lay hands nyo. Nalala ko yung nandun ako sa Bukawi, kay Ruth. Nung Wednesday lang, Ngayon, hindi ako makapunta ng linggo kasi nga, andito po ako. Tapos, sa tayo sa susunod na linggo? So, kay Judah, sa Garay. Nung Wednesday, nandun kami. Hindi pinag-pray nila ba doon yung mga tao, ganyan. Andun ako sa likod. Nung tapos na, uwian na, parang gano'n. May nilayan sa kung yung pinatungan ko lang ng kamay, yung bata, 14 years old na. Ang pangalan, Ashlyn. No? Ginanon mo lang. Kasi, hindi siya ipag-pray ko, iba. Nasabi gano'n sa akin ni Ruth, na nagpapapray yung mag-asawa. Dadaan ako, parang ginawa ko lang na tukod. Yung tinakurang ko lang, pupunta ka ron, nung pag-pray mong gano'n, may mararamdaman ka may pumasok na anointing. Yung sabi nga ni Jesus sino umipo sa akin? Natatandaan yung kwento niya. Bakit? Kasi sabi sa Bible, may naramdaman siya. May pumasok. Ayan, nung umuwi na kami, nag-message yung bata kay Pastora Ruth at pinabasa sa akin ni Ruth, sabi niya, may pumasok sa akin. Bakit? So, simpleng mga prayer lang. No? Ngayon, meron akong, hindi ko nababasahin nung isang linggo. Nakalive pa tayo, no? Hindi, sige, okay lang. May nagpapapray kasi may masakit ang behind. No? May masakit yung behind. Naiiya siya na sabihin yung sakit niya. Punta kami doon sa kwarto. No? 3 kami na pinag-pray. Ngayon nagte-testify, wala nang sakit. Hindi ba, inopera mo ba? Hindi, pinainom mo ba ng gamot? May mga tao talaga, kailangan mo painumin ng gamot. Pero, minsan di mo kailangan painumin ng gamot naman Pag-pray mo lang. At bahala na yung anointing. Itong mga anointed yan. No, kasi hindi ka pwedeng maging pastor na wala kang anointing. Bawal yun. Hindi papayagan Diyos na pastor ka, wala kang anointing. Bakit? Kasi kapag ka pastor ka na wala kang anointing, mawala ka sa pagpapastor. Matatanggal ka. Hindi ka tatagal. Kaya alam ko, may anointing itong mga to kasi ang tatagal na nila No, yung anointing kasi yun na nagpo-protection sa'yo na hindi ka basta-basta maalis. Hindi ko alam, minsan ang kalaban mo, kaaway mo si Jason. No, hindi naman. No, bait-bait ni Jason, pagka nagsumbong sa akin yun, siya kakampihan ko. Pero tayong mga pastor, ang kalaban natin ng Diablo. Hindi mo basta-basta pwede labanan yun kung hindi mo kakampihan Diyos Matatalo tayo kasi mga monster yung mga yan. Napanood nyo na ba yung Alien? Yung Alien, yung basta yung Alien. Mga ganun ang kalaban natin At kung di tayo tinutulungan ng Panginoon, hindi tayo tatagal. Kaya alam nyo, kaya nasa ministry itong mga to kasi nakakatagal Kasi dahilan sa anointing. Kaya may anointing yung mga yan. Posible wala, meron yan. No, kaya pakilehans nyo sila, paulit-ulit, na kahit mag-beses yung malehans yan, sabihin na, Lord, inaanggi ko na maglilingkod. At kung may maramdaman kayo, radyo kayo. No? Sige po, habang inaawit namin ni Jason ito, pag-pray nyo sila. Yan. Sige po, lehans nila. No? Panginoon, Panginoon, minamahal kita sa aking buhay, tataas kita sa lahat ng sandali.
May basahin ko ako sa inyo na ito po yung babae na ooperahan na. No, ibig sabihin, hindi makukuha ito ng gamot-gamot lang, kailangan operahan siya. No? Basahin ko po sa inyo, mahaba itong message niya, pero basahin ko lang po ilang part. No, ito po ay last week. No? Pastor, magandang hapon po. Pakinggan niyo po ito na nakakatuwa eh. Na ito naman tao na ito may pampa-opera. So hindi naman siya mahirap, pero siyempre kung pwedeng hindi ka operahan, no? Yung kahilingan mo kay Lord eh. Ngayon sabi niya, magandang hapon po, share ko lang po regarding po sa dapat na surgery ko. Nung gabi po na nagpa-pray po ako, nakaramdam po ako ng anointing na may bumaba sa katawan ko. No, yung nararamdaman dito yan. Na may anointing na may bumaba. Na-sense mo yung anointing, naramdaman mo yung anointing. Eh, hindi mo nakikita yung anointing, no? Pero ibang tao nakikita nila. Parang apoy daw. Ngayon, kung buksan niyo yung electric fan, hindi naman nakikita yung hangin eh, pero nararamdaman. Ang anointing po, nararamdaman yan eh. Ngayon, may malakas, may hindi, pero anointing pa rin. Eh, gaano ba kalaking anointing ang kailangan para gumaling ka? Maliit na maliit na maliit na maliit. Sapat na yun. No, kasi nakakapatay yan. Ano ba yung tawag doon sa yung counting joy lang? Alam mo yung the third, yung ano? Patak nga lang yan, pero di ba gumaganon yan? Yung sa platong mamantiga? Hindi mo kailangan isang balde para konting anointing lang, sapat na yan para linisin niya yung buong katawan mo sa sakit. Tingnan niyo po, basahin ko po ito. Hindi ko pa nga nabasa lahat eh, kaya basahin ko lang po, yung nabasa ko na. Sandali lang po ito, maliit lang. Share ko lang po regarding po sa dapat na surgery ko. Nung gabi na pinag-pray po ako, naramdaman ko po ang anointing na bumaba sa katawan ko at nanaginip po ako ng gabing yun. Doon po sa isang bahay, aalisan daw po namin, hindi ko po alam kung anong bahay po yun, pero hindi po, yun yung bahay na tinitira namin. May mga kuto, may mga bato-bato sa sahig at natumba daw po ako at napaupo po. Tapos, nakita ko po na may biglang gumapang na ahas sa ilalim ng mga bato at kinagat po ako sa pagkakaupo ko. Ooperahan po siya rito. No? Naupaw-paw siya. Ngayon, sabi niya gano'n, at kinagat po ako sa pagkakaupo ko, naramdaman ko po yung sakit ng kagat, pero tinanggal ko daw po sa pagkakakagat. So, hindi lang ahas. Aminin ko po, pastor, na kahit po nung pinagpe-pray ako, inatake pa rin ako ng sakit. Sobrang sakit po talaga at may time po na gusto ko na pong ituloy ang surgery. Actually po, dapat tuloy na po. Pero ang sabi po sa akin ni pastor, yung pastor po nila Rod, ang anointing ay sapat na sign na magaling ka na. Naramdaman mo yung anointing eh. Na-sense mo yung anointing, sapat na sign na yon. Hindi mo naman kailangan makita na, wala na, hindi yun. Yung madikitan ka lang, naramdaman mo lang. Napuspus ka nga lang, sapat na yun eh. At ito po, ang pinakamaganda po rito, narinig mo lang. No? Narinig mo lang. Eh, pwedeng sa'yo na. Bakit? Kasi pinarinig sa'yo ng Diyos eh. Ayan, alam niyo po ba si Sarah nabuntis? Dahil narinig lang niya nag-uusap yung mga tao. No? Narinig lang niya na magkakaanak na siya. No, tapos ito po, no? Doon ako sa pinaka-last paragraph niya. Pastor, ito na po. Kinabukasan po, wala na akong naramdamang pain. At kahit hawak-hawakan ko po, wala na po ang sakit. Painless po, na-heal na ako ng Panginoon. So, para saan po ang surgery? No? Kumbaga, nilehans ka ni pastor, 4 na pastor yan. No? Eh kahit naman hindi pastor maglihan sa iyo, basta Kristyano. Kasi tayo ay container ng anointing. At maramdaman mo lang yun. Minsan nga maiyak ka lang eh. Minsan may naramdaman ka lang init eh. Anointing yun. Eh sign na yun na magaling ka lang. No? Katulad po itong binasa ko. No? Ito po yung testimony niya na maliit lang na patak. Maliit lang na patak ng anointing ay sapat na para pagalingin tayo.
So, marami pong salamat sa imbitasyon sa akin dito na makarating po. Muli po na nakadalaw ulit ako rito. Naalala ko nun yung dating Sapang Palay na yung kasi unang sabi sa akin sabi ko, punta kaya tayo doon sa banda roon. Sabi niya, ay hindi po pwede, pastor. Sabi ko, bakit? Namamatay po mga tao doon. Uso pa po yung mga, parang may ganggang riyan na, ngayon pa ba, mawala na po. Mawala, praise the Lord, kasi nagkarema na No, na, tapos, yung mga taga-ron daw, hindi pwedeng pumunta rito. At yung mga taga-rito, hindi pwedeng pumunta ron kasi may mga teritoryo pala yung mga yan. Kaya ano nangyari? Tayong pinapunta ng Diyos doon. No, kaya sabi, alam niyo po, ito pa. Ang kwento kasi ng Sapang Palay, ito kwento ko ba? Yes! Kaya nga sinasabi mo lang ko na Sabi ko, sabi niya, pastor, maghanap tayo. Sabi ko, tinatamad ako, kayo na lang. No? Tinamad yung pastor sige, maghanap na kayo. Tapos nung sabi nila, pastor, nakakita na po kami ng simbahan doon sa Sapang Palay, maganda po. Ay, di sige, simulan na natin. Gano'n, padala ng worker. Sabi ko, nakaitsura nun. Kasi hindi po tayo nagbubukas ng simbahan na hindi ko pa nakikita noon. Kailangan makita ko yung mata ko dapat ang magpa-final decision. No? Ngayon, sabi ko, magkano upa? Mura naman, sige, kaya-kaya lang, gano'n. Nagpadala ng worker, ganyan. Tapos nung dadalaw na, pagdating namin dun, sabi ko gano'n. Alam ko na kung bakit ako hindi nagpunta. Ayoko yung simbahan, ayoko yung lugar. Nung sabi kong gano'n, simbahan ba to o lungga? Na parang, sabi ko, okay din kayong mamili. Walang pinipili. Na kahit na meron pa nga may yung simbahan natin po sa Baguio. Sabi ko, bakit ito kinuha yung simbahan? Bakit? Gaganong ka, tapos gaganong ka, paano may matandang mahulog? Bangin-bangin yan. Kasi kung nasaan ang Panginoon, susunod ka. Alam niyo po, nung nakita ko, sabi ko, mabuti na lang, hindi niyo ako sinama kasi sa sarili kong choice, sa sarili kong gusto, hindi ako papayag. Pero alam niyo maganda? Hindi ako sumama. Kaya nandun na. Anong ibig sabihin nun? Bakit nakuha? Kasi hindi sa kagustuhan. At ang dahilan po, after several years, purihin ng Panginoon, nandito po kayo. No? At nung naborn naging si Sarah, no? Ang isip ng Diyos, ang Sapang Palay. Ate Arlene, sa inyo po, na mga taga rito, maraming salamat po sa suporta niyo. God bless you po. Lalahanin niyo po, mga tao pa na abutin tayo hanggang sa magkakaroon ng Sapang Palay 2. Bakit? Yun ang anointing 2. No, may kakaroon pa ng 3, 4, 5. Hindi ko plano. Kaya nga, ang galing Hindi ko plano kasi plano pala ni Lord. No, pakisabi nga sa katabi, nakaplano ka pala. Anong tawag sa'yo? Family planning? No, so, praise the Lord. Marami po salamat. Pastora, sa paki-close na natin.